So today, isa-isayin natin at irarank natin kung green flag ba o red flag yung mga tinatag mo sa aking TikTok videos. Without further ado, let's start. Ano ba yan? Paano natin yung kakainin? Sinabon mo na yan. Ba't mo sinabon yung kamatis, pipino? Kasi, yung mga nagtitinda, nilalapag nila sa sahig. Okay. May mga tayo ng mga insekto. Okay. Yung nagbibideo, hindi rin niya gusto yung ginagawa ng kasama niya. Hindi rin niya mailusot eh. Na-bakterya na din yan na ano na din yan sa Nilalagwa ano. ng ipis. Ito yung mga tipong sobrang sipag mo. Tapos lahat na hinuhugasan mo. Pati gulay na pala ngayon sinasabon. Pati yung nagbibideo. Naiirita. Lo, may force ang ampalaya. Papasok yung sabon dyan sa loob ng ampalaya. Tama yung nagbibideo actually. Pati ba naman gulay ngayon sinasabon na din? Pwede naman asin na lang. Hindi tatalab yung asin. Kailangan talaga sabon. Seryoso yung naguhugas eh. Huwag kang makulit dyan. Sigurado ako sa ginagawa ko. Okay, so yung paghuhugas ng gulay gamit yung sabon, hindi po yan recommended. Kasi may mga residue ng sabon na pwedeng ma-absorb ng mga gulay tsaka prutas. Baka hindi nyo completely yan nababanlawan sa tubig. Tapos pag nalunok mo yun, ma-irritate yung lining ng sikmura mo. Pwede kang maduwal, pwede kang magsuka o magtae. Medyo duda kayo sa pinagbilan nyo ng mga gulay o prutas. Kahit running water lang. Siguro, kahit medyo mainit-init na onte, running water, pasadahan nyo lang, okay na po yun. Kasi kapag niluto nyo naman to, matatanggal na po yung mga germs dyan. So, mababawasan pa yung mga significant na germs na pwede mag-cause ng irritation sa sikmura nyo. Tsaka itong sponge na ginagamit ni Madam, taas din po yan sa germs eh. Isa yan sa mga kasangkapan natin sa bahay na sobrang daming germs. So, ito ay, pak! Red flag. Looks like we made it. Yeah! Look how far we've come, baby. We might have taken a long way. We knew we'd get there someday, baby. Out there. Mga may mag-comment dyan ha, Dok, wag ka na sumabay. Nasisira yung kanta. We're still together. Going strong. Pa, 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 pa. You're still the one I run to. Okay, green flag. Galing kumanta. Any health implication? Wala. Tinatag nyo ako eh. Di re-reactan ko. Malamang alam niyo na kung saan ko ito ilalagay. Red flag to. Tutorial ng brace. Tapos naka-off yung comment section. Ayun. Comments are turned off. Ay, nako. Mga piling dentista. Ito na naman yung mga gumagamit ng brace para sa aesthetics eh. Para maging bulol. Para hindi mabigkas yung S. Ba't gustong-gusto niya yung ganyan? O, tas wala na namang gloves. Eh, humahawa ka sa bibig ng bata. Huwag po kayo maglalagay ng brace kung wala namang dahilan. Wala namang indication. Kasi baka masira lalo yung ngipin nyo. Red flag. Grabe, yan na naman to. Ano ginagawa dito? Hindi ko maintindihan. Ang lalaki, no? Ito, isa rin. Nagliliyab talaga eh. Talagang nag-aapoy. Talagang tanggal. Pati sama ng loob mo dyan. Okay, so ito yung tinatawag na cupping therapy. Mga ancient practice to. Dati pa yan, kila Aristotle, Hippocrates pa nagpauso ng mga. So, ang paniniwala nila dito, nakakatulong nga sa merong mga headache, merong mga sumasakit yung tiyan, nawawalan ng gana kumain. So, kasi daw, may pagbabago sa circulation ng dugo. Again, kung susubok kayo nito, tingnan nyo kung merong pinag-aralan talaga, kung merong certificate, okay lang. And as long as hindi kayo buntis, hindi kayo nagpapasuso, medyo may edad, wag na masyado, sa mga bata wag rin. And of course, kung meron kang sakit sa dugo, kasi di ba pag cupping, nagsasuction yan eh. May negative pressure yan dun sa balat mo. Tapos di ba namumula yun, nagpapasa-pasa. E ngayon, sa mga pasyenteng merong sakit sa dugo, hemophilia, mahihirapan sila mag-clot nung pagdurugo nila. Baka magtuloy-tuloy yung pagbuo nila ng pasa. Tapos baka magkaroon ng severe bleeding sa loob ng katawan. So, iwas na lang, pati sa mga may cancer, wag muna. Kung ikaw ay healthy, wala kang ibang sakit, okay lang, itry mo yan. Pero kung doon ka sa mga nabanggit ko na hindi mo na pwede, red flag. Wag po gagawin. Mga Lodi, red flag agad kayo sa akin.
Walang gloves, walang betadine, alcohol, unsterile, prone sa infection. At parang ano ba to? Wrench ba to yung gamit nila? Parang pang mekaniko pa yung gamit na tools eh. Okay, so sa mga piercing, wala akong problema. Basta gawing malinis para hindi magkaroon ng infection. Pwede magdulot to ng cellulitis. Mamaga yung labi niya dito, magkakaroon ng nana. And yun, maoperahan ka. Pangalawang tusok yun. Ito yung in ngayon. Pero Ate Jonah, di ba matagal na natin ginagawa yan? Diba? Ano po yan? Alas mag 1 year na yan. Data namin ginagawa itong hugas bigas. Hanggang maging yung water. Tsaka nyo ilagay sa rice cooker ninyo. Natatanggal yung kanyang sugar. Tsaka ano yun, Ate Jonah? Starch na. Yes. Para po sa mga diabetes. Talaga? Okay, so sa video na to pinapakita, meron silang technique na ginagawa na kung saan bago lutuin or during sa pagluluto ng kanin, nababawasan daw yung starch content tsaka sugar content ng rice. So, which is mainam daw sa diabetic. Nagiging na yung ating hot water. Mawawala na yung sugar ng bigas at saka yung starch. So, hindi siya nakakataba din. Duda ako doon sa nawawala yung sugar tsaka yung starch ng bigas. Kasi yung mismong rice is made up of 80% sugar and starch. So, as long as merong rice grain dito, andun pa rin yung starch. Mapupunta siguro sa tubig ng onte, pero hindi mo pwedeng tanggalin yung starch. Also, yung starch is needed by our body. So, yun yung primary source of energy natin. Kaya nga lang sa mga diabetic, pinagbabawalan tayo ng mga white rice kasi baka nga mag-spike bigla yung sugar. So, ang maganda na alternative sana sa white rice is yung brown rice or black rice kasi mas mataas yung fiber nun. So kapag mas mataas yung fiber, mas matagal kang busog, mas less yung susunod mong kain kasi mas matagal kang busog eh. So mas maganda yung control mo sa blood sugar mo. Tsaka medyo matagal to gawin medyo magastos sa gas. Duda ako dito. Unless mapapatunayan siguro na talagang nawawala yung starch niya tsaka sugar niya. Parang wala pa tayong green flag Puro red flag tong tinatag nyo sa akin Madalas ba sumakit ulo mo? Pero as much as possible. Naku! Yung caption pa lang. Mapula-pula na to. Huwag ka munang uminom ng gamot para sa sakit ng ulo. Huwag po susundin kung yung sakit ng ulo nyo ay napakatagal na tapos pa-severe ng pa-severe. Okay? Kung bago lang yan tapos kinakain nyo pa tapos hindi naman gumagrabe yung sakit ng ulo nyo. Sige, okay lang kung anumang produkto to. Ayaw mong uminom ng gamot dahil gusto mong protektahan yung liver mo. Tapusin mo tong video na to kasi may remedy para dyan. Mukhang mapapa-red flag na naman ako dito. Hindi naman lahat ng gamot nakasira ng atay. Kapag overdose yung gamot na ininom nyo. Ito nga yung double-sided migraine relief cup. Actually, trending to sa US ngayon Parang bagay na bagay ito pag papasok kayo sa mall. Tapos papasukin yung store na pinakamaraming ginto. Suot mo lang na ganyan. Hindi ka na makikilala. Merong mas murong version nito, pero isang side lang yung merong gel. Itong version kasi is two-sided na siya. So ito malamig siguro no kasi galing sa freezer. Ilalagay mo lang siya sa freezer ng 30 minutes to 1 hour. Gusto ko ilaban na green flag kasi ang dami ko ng red Gusto ko ilaban na green flag to. Sige, paglaban natin. Ang sarap niyang gamitin lalo pag masakit ang ulo mo or yung pagod ka lang and gusto mo mag-relax. Okay, so kung pagod ka, gusto mo mag-relax, medyo masakit yung ulo sa trabaho, okay, green flag. Pwede mo gamitin yan kasi yung cold temperature, nakaka-relax na sa ulo, nakakabawas yan ng pain. Pero, kung ikaw ay merong headache, tapos nagbabawas ka ng timbang, tapos sobrang tagal yung headache mo, tapos talagang nagiging severe siya, huwag niyo po iaasa dito kasi kailangan kayo maimbestigahan ng doktor at magkaroon ng mga test para malaman kung ano yung sanhi ng headache niyo. Okay, so magkaroon naman tayo ng green flag. Puro red na to Ito, tingnan natin. Mananatili kang pangit kapag di ka nakinig. Ano to? Kaya mananatili kang pangit kasi ginagawa mo tong isang bagay na to. 99% sa inyo ginagawa to at ang mas malala pa, hindi pa kayo aware. Wala pang nagsabi sa iyo neto, kaya nandito ako para tulungan ka. Mali yan, bossing. Maling marketing strategy yung ginagawa mo. Ngayon pa lang, i-delete mo na tong video na to. Send mo to sa kakilala mong pangit or save this para ma-apply mo sa sarili mo. Sabi sa comment section, Kuya, bakit hindi ko masend sa'yo? Sabi ni Cheyong, di gamitin mo para pumogi ka. Ba't naman kasi ganyang, boss? Kami sa inyo ang pangit kasi hindi halata yung jawline or masyadong puffy yung face. Yes po, dahil po ito sa hindi pag-aalaga ng muka. Para ma-achieve nyo itong attractive na face tulad neto, ang kailangan nyo lang ay face massager. Kasi napapaganda niyang blood circulation at ang overall quality ng mukha mo. Tapos, anong connection nyo sa panga?
Kinontent ko na to dati yung face massage. Okay yan sa blood flow. Pero wala yung long-term effects pagdating dito sa panga. Kahit i-massage mo dito hindi matutunan yung taba dito. Again, calorie deficit para matanggal yung mga excess na fat. Kasi yung fat, yan ay isang form ng stored energy natin. Kapag marami tayong kinakain, marami tayong stored energy. Pupunta yan sa muka, sa leeg, dito sa tiyan, sa braso. Ngayon, kung babawasan natin yung calories na kinakain natin, matutunaw yung mga yun. Kasi yun yung gagamitin natin eh. Red flag! Red flag dito yan. Pati yung marketing, pangit eh. Anong trip to? Pero mo, masarap ah. Ang laki. Okay, so ang tanong. Ligtas ba kumain sa freezer ng mga yellow sa gilid? Green flag o red flag? Kung ako tatanungin, red flag po. Lalo na kung matagal na yung freezer nyo. Tapos naglalagay tayo ng karne dyan, di ba? Manok, isda, may mga katas-katas yun minsan. Kapag naipon yun sa baba, sa gilid ng freezer, tapos may mga halong bakterya yun, tapos nakain mo, kumain ka ng yelo, pwede sumakit yung tiyan. Unless siguro kung bagong-bago, itong freezer niya, bagong bili talaga, tapos gumawa agad siya ng ganyan, okay lang yun, kasi bago. Walang ibang microorganism, walang ibang germs doon. Pero kung mga luma, red flag, huwag po gagawin to. Blackheads, sobrang satisfying. Parang fettuccine. Okay, so mga blackheads and whiteheads. So, yan. Nagpo-form tayo nito kasi tayo ay na-expose sa excess sebum production. So, masyadong maraming oil na napoproduce ng face natin. Tapos sasamahan pa ng inflammation. Tapos meron pang changes sa hormones natin. Yun yung mga kadalasang risk factors. Ang tawag dito is comedones eh. Tingnan nyo rin yung mga sabon nyo, no, kung non-comedogenic dapat. Kasi kung non-comedogenic, hindi siya nagpo-form ng ganito. Hindi siya nagbibigay ng risk para mag-form ng mga blackheads, whiteheads. Kasi itong mga whiteheads and blackheads, eventually, pwede yan mag-lead into acne. Yun na yung nagkakaroon na ng mga pustules, tsaka papules. Yun na yung parang tigyawat talaga. So, piliin nyo yung mga sabon nyo. Pero ako, hindi ako fan nitong mga masyadong intense na extraction ng whiteheads and blackheads. Of course, meron tayong mga mas mild na way ng pagtanggal niyan. Pwede natin itanong sa mga dermatologists natin, sa mga doctors natin. Sa unang tingin, aakalain mong simpleng pag-iyak lamang ang ginagawa ng lalaking ito. Ngunit ang video na ito ay nagpapakita ng kanyang attempt sa world record para sa longest crying marathon. Pare, sinong sumira sa puso mo? Huwag mo iyakan. Tatagan mo yung loob mo. Siya ay kinilala bilang si Tembo Ebere, isang Nigerian content creator na nag-viral kamakailan matapos ang kanyang Guinness World Record attempt kung saan walang tigil itong iiyak sa loob ng 7 araw, kumakain at sinasabayan pa ng nakakalungkot na background music para lalo raw itong lumuha. Para lalong maramdaman yung hinagpis. Ang pag-iyak nito ay tumagal daw aniya ng 100 hours. Ngunit sa kabila ng siguro ay nakakamangha at di ka panipaniwalang stunt na ito, inamin ni Ebere na hindi magandang naging tugon ng kanyang katawan. Ayon dito, nagkaroon siya ng migraine, namamagang mata at muka, at nakaranas ng temporary blindness sa loob ng 45 minuto. Yung migraine tsaka pamamaga ng mata talagang maranasan mo yun kung talagang totoo na hindi siya huminto sa pag-iyak sa loob ng 1 linggo. Yung temporary blindness, nangyayari po talaga yan. Common niya sa mga pasyenteng may stroke or sa mga pasyenteng hypertensive or sa mga diabetic. Kapag nababarahan yung ugat papunta sa mata, of course, medyo makakapal na yung ugat kasi nila ng mga ganong pasyente. Kapag nabarahan yun, pwedeng mag-blind ng saglit. Tapos pwedeng mawala ulit yung pagbabara. So, babalik yung vision nila. Pero ito, duda ako 1 linggong umiyak to eh. Red flag. Hindi ako naniniwala. Nilinaw mismo ng Guinness na tinawag nitong rumors at sinabing hindi nila imo-monitor ang attempt. Lalo yung pinaiyak. Emotional damage! Hindi pala mabibilang sa Guinness. Sayang ang effort, sayang ang luha. Magandang hapon. So, kakain tayo ng durian ngayon. Ang sabi nila, bawal daw isabay yung durian at saka coke. Why not itry natin? Dami talagang paniniwala. Dami paniniwala. Wala namang basihan. Ang sarap. Sarap talaga yan. Okay, so bawal ito sa mga diabetic. Kasi durian, may sugar yan. Tapos may coke ka pa. Yun. Bawal mo pagsabihin kung diabetic. Green flag, okay? Dito ka. Kung diabetic. Pero kung ikaw ay wala naman sakit, healthy na tao, okay lang pagsabayin yan. Basta drink in moderation lang. Walang ano to ha, walang cut. Sabi sa comment, di mo naman pinagsabay eh. Inuna mo yung durian bago yung coke.
Sinubukan niya ng kaibigan ko nung buhay pa siya. At bago tapusin ang video, madako na po tayo sa pa-shoutout dog! Pa-shoutout dog! Pa-shoutout dog! So, shoutout po sa mga sumusunod. Kay Karin Pineda from Riyadh. Kay Jess Breeze. Shoutout sa'yo. Shoutout po. Legit ba to? Duda ako dito. Wala naman shoutout. Kay XYZ344. At kay Michael Batin. Ito pa si Christine Mungkal. Doc Alvin, nawawala po pagod ko sa mga piyok mo. Shoutout from Taiwan. Ingat po kayo dyan. Ito pa, shoutout mula kay Nina. Sia Renz 5 Ellie. Ito pala yung pangalan niya. Ito pala yung pangalan nila. Shoutout po kila Sian, Renzi, Pablo, and Ellie. Shoutout po, maraming salamat. So, dyan na tatapos yung video. Salamat po sa mga nanood. And kung nag-benefit ka, please follow my social media pages. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.